pumunta ka sa kanan at pagkatapos ng 100 metro, Isang matarik na liko. Lumipas na ang 1,461 araw mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang 3 araw na espesyal na operasyong militar. 4 na taon na rin at ang kanyang imperyo ay nasusunog na mula sa loob. Ang dating makapangyarihang militar ng Rusya ay ngayon nanonood na lang habang ang mga drone ng Ukraine ay umaabot ng mahigit 1,000 milya sa kanilang teritoryo. Winawasak ang pangunahing lifeline ng langis at chemical ng Kremlin nang walang kaparusahan. May isang tanyag na kasabihan mula sa ikalawang digmaang pandaigdig na paulit-ulit na bumabalik sa isipan. Pumasok ang mga Ruso sa digmaang ito, dala ang medyo pambatang ilusyon na sila lang ang bobomba sa iba at walang bobomba sa kanila. Sa gabi-gabi, pinapatunayan ng Ukraine na inutil ang depensang panghimpapawid ng Russia. Sinisira ng mga drone ang mahahalaga kay Putin. Ano ang epekto nito sa ekonomiya? O mamaya na yan. Ngayon, pinaparusahan ni Putin ang sarili niyang mga tao para malutas ang krisis na siya rin ang gumawa. Una, ipapakita ko muna sa inyo ang nangyari kagabi dahil talagang nakakasira ito. Tinamaan ng Ukraine ang Kalinkno Oil Pumping Station sa Tatarstan. Isa ito sa pinakamahalagang pasilidad na meron si Putin. Ang istasyong ito ang nagpapadala ng langis sa pipeline na nagsusuplay sa Hungary at Slovakia. 2 sa tanging mga bansang Europeo na patuloy bumibili at nagbabayad para sa langis ng Russia. Desperadong kailangan ni Putin ang pera nila pero hindi na niya maipapadala ang langis. Ganito ang itsura ng pumping station 18 oras matapos ang pag-atake. 18 oras na ang sunog. Sa palagay ko, matatagalan pa bago sila makabawi sa pag-ataking ito. Tingnan mo. At ito pa ang nagpapalala dito. Ang pasilidad ay matatagpuan mga 1,000 at 100 kilometro o humigit kumulang 700 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Ibig sabihin, ang mga drone ng Ukraine ay nakalipad ng malaya sa buong distansya. Walang nagawa ang depensa ng himpapawid ng Russia. Isa sa huling pag-asa ng Russia para sa dayuhang pera ay nasusunog na. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamalayong pag-atake kagabi. Isa pang drone ng Ukraine ang lumipad ng 1,600 kilometro para tamaan ang pinakamalaking tagagawa ng methanol ng Russia sa Gubka, Perm. Estratehikong pag-atake ito laban sa militar ng Russia. Mahalaga ang methanol sa paggawa ng pampasabog at bala. Ang pabrikang ito ay nagsusuplay sa makinarya ng digmaan ng Russia, ngunit hindi ito purpose-set na protektahan ng Russia kahit 1,000 milya pa sa kanilang teritoryo. Iyan ang dahilan kaya nababaliw ang mga propagandista ng Russia. Kino-question nila si Putin, nasaan ang depensa at air force ng Russia? Bakit walang pumipigil sa Ukraine? Pakinggan mo lang. Ito ang nagpainit ng ulo ko nung bakasyon sa bagong taon. Ito ay dahil sa ang ating mga napalibutang unit sa Kupiansk ay tinatarget ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine kasama na ang iba pa. Nasaan ang ating matatapang na aerospace forces? Ano ang pangalan niya? Meron bang tinatawag na fighter bomber? Like a songbird. Napakaliit na tandang, sakto lang. May Christmas tree contest siya para sa bagong taon. Noong panahong iyon, gusto kong ulitin na binobomba ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine ang mga napalibutang unit at division natin sa Kupiansk. 4 na taon na ang nakalipas, pero wala pa rin silang sagot. Balikan natin ang nakaraan. Dahil ang mga prediksyon ng mga taga-suporta ng Russia noong Pebrero 2022 ay napanis na parang gatas. Tingnan mo ang datos sa larawang ito. Pebrero 23, 2022. Inanunsyo ni Putin ang kanyang espesyal na operasyong militar 5:00 ng umaga oras ng Moscow. Noong Pebrero 24, iyon ay mga 8:00 ng gabi. Noong Pebrero 23 dito sa Texas. Heto naman ang sinasabi ng mga komentador ng Russia ilang oras lang matapos ang anunsyo ni Putin. Hindi ko na alam ang sasabihin. Mukhang nagkawatak-watak agad ang militar ng Ukraine sa unang engkwentro. Sa nakikita ko, wala ng Air Force, Air Defense, o Fleet ang Ukraine ngayon. Sigurado akong natatawa na kayo, pero bigyan natin ng kaunting konteksto. Ngayon, makalipas ang 1,400
61 araw. Nagtatago na ang Russian Navy mula sa isang bansang wala namang Navy fleet. Ang Russian Air Force ay nawawalan ng mga jet laban sa isang bansang wala namang air defenses. At ang Russian Army ay nagkaroon ng 1.2 milyong casualties sa pakikipaglaban sa isang bansang wala namang mga sundalo. Hindi lang mali ang sinasabi ng mga Ruso, kundi nakakatawa na rin. Ngayong linggo, kinumpirma ng Russian Telegram channel na muling nawalan ang Russia ng Su-34 fighter bomber dahil sa air defenses ng Ukraine. Bago may magsabing propaganda ito ng Ukraine, ang Telegram channel na fighter bomber ay pro-Russian, nakabase sa Moscow, at may direktang koneksyon sa Russian Air Force. Direkta ito mula sa Kremlin. Kung naniniwala kayong walang air defenses ang Ukraine, sagutin niyo ako. May jet pa ba ang Russia? Ngayon, tingnan naman natin ang reaksyon ng mga ordinaryong Ruso matapos ang 4 na taon. Tingnan natin si Steve Rosenberg ng BBC, na talaga namang nakabase sa Moscow. Panoorin niyo itong ulat na ito. Sa unang tingin, parang galing sa isang kwento ng engkanto ang bayan ng Gilyak, pero hindi ito nagtatagal. Halata ang mga palatandaan ng digmaan kahit saan. From recruitment ads, maging ang mga fast food stand ay may mga simbolong V at Z na sumisimbolo sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Kumuha ka ng pancake, sabi dito, at pagkatapos ang buong mundo. Ang ating mga tagumpay. Mananalo ang ating mga sundalo, sabi ni Leonid, walang duda. Pero naipit si Leonid. At para sa Russia rin, hindi rin ayon sa plano ang mga nangyayari. Kung titingnan mo, ilan sa mga lokal na sundalo na napatay sa Ukraine. Hindi inilalabas ng Russia ang bilang ng mga namatay sa digmaan. Pero sa simpleng pakikipag-usap lang sa mga tao rito, makikita mo na kung gaano kalaki ang bilang ng mga nasawi sa labanan. Ang asawa ng kaibigan ko ay namatay doon. Kwento ni Irina na patay din sa Ukraine ang asawa ng kaibigan niya, pati anak at apo ng pinsan niya. Hindi niya kinokondena ang digmaan pero nalilito siya rito. Pero ang dakilang makabansang digmaan, Noong ikalawang digmaang pandaigdig, alam namin kung bakit kami lumalaban, sabi ni Irina. Hindi ako sigurado kung ano ang ipinaglalaban namin ngayon. Ang Ukraine ay daan-daang milya ang layo pero parang malapit lang ang digmaan. May mga silungan sakaling magkaroon ng pag-atake ng drone. May mga monumento bilang alaala sa desisyon ng Kremlin na maglunsad ng malawakang pagsalakay sa Ukraine. Sa lokal na panaderya, ramdam nila ang bagsak ng ekonomiya matapos 4 na taong digmaan. Tumaas ang gastos kaya sumunod ang presyo. Apektado ng taas buwis ang maraming maliliit na negosyo. Isasara na namin ang restaurant. Sabi ng may-ari na si Anastasia, isipin mo, kailangan naming magsara. Ang panaderya namin at restaurant sa tapat, pinapaganda namin ang aming bayan. Kung magsara kami, anong matitira? Isang madilim na bahagi na lang. Madilim na bahagi. Nahihirapan ang maliliit na negosyo, bumabagsak ang ekonomiya, at nahihirapan ang mga tao. Mas malalim ang dahilan sa silent kaysa sanksyon. Sinasadya ito ni Putin at sinisira niya ang mismong mga taong sinasabi niyang pinoprotektahan. Ipapaliwanag ko kung bakit bumabagsak ang maliliit na negosyo sa Russia. Hindi lang dahil sa ekonomiya, kundi dahil kay Putin. Matagal nang umaasa ang gobyerno ng Russia sa kita sa langis at binubuwisan ang mga kumpanya sa anumang kita na lagpas $15 kada bariles. Ang unang $15 ay napupunta sa pagpapanatili ng kagamitan, mga field at operasyon. Lahat ng sobra doon ay dapat na hinahati sa gobyerno. Noong nagsimula ang pananakop at $100 kada bariles ang langis, malaki ang kita ng Russia. Sa katunayan, kumita talaga sila sa pananakop. Ngayon, bumagsak ang presyo ng langis sa 40 hanggang $50 kada bariles. Kailangan pang magbigay ng diskwento ang Russia para may bumili ng langis na may sanction. Ibig sabihin, hindi na nagtutugma ang kwenta para kay Putin. Kung nagbebenta ka ng langis sa $40 kada bariles at ang unang $15 ay napupunta sa operasyon, $25 ang maaring buwisan ng Russia. Kahit pa 50% ang buwis, hindi pa rin sapat yon para ponduhan ang kanyang pananakop. Kaya si Putin ay nakahanap ng bagong pinagkukunan ng kita. Ang mga ordinaryong Ruso ang nagbabayad nito. Ngayon, sinasakal ni Putin ang maliliit na negosyo gamit ang napakataas na buwis ang maliliit na negosyo para ponduhan ang kanyang pananakop.
Ayon sa sariling gobyerno, ang mga pagtaas ng buwis ni Putin ay magpapasara ng halos 300,000 maliliit na negosyo. Ibig sabihin nito ay mga kapihan, panaderya, at maliliit na kumpanya. Lahat sila ay magsasara na rin ng kanilang mga pintuan sa lalong madaling panahon, katulad ng mga nakita natin sa panayam na iyon. Pero huwag kang mag-alala. Kung isa ka sa mga nagtatrabaho sa mga negosyong ito, may solusyon si Putin para sa lahat. Para sa lahat ng mawawalan ng trabaho. Medyo nakakatawa ito sa mapait na paraan. Sa St. Petersburg, ang mga sundalong kontraktwal ay inaalok ng 10 milyong rubles sa unang taon ng serbisyo sa hukbong Ruso. Sa unang buwan pa lang, makukuha mo agad ang 5 milyon. Kasama yan sa signing bonus mo. FYI, ang karaniwang sahod sa lungsod ay 1 milyong rubles kada taon. Ibig sabihin, pwede kang kumita ng 10 beses ng iyong taunang sahod mo sa simpleng pag-sign up sa digmaan. Kung titingnan natin sa mas malawak na perspektibo, ibig sabihin, habang mas sinisira ni Putin ang ekonomiya niya, mas marami siyang makukuhang sundalo para pondohan ang kanyang digmaan. O siguro pondohan ang kanyang mga ginagawang pambala sa kanyon. Iyan ang recruitment program na hindi inasahan ni Putin na magagawa niya. Ngunit dahil sa sariling kakulangan, natagpuan niya ang paraan.